Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating Hello, Sharina? Wika ni Don nang sa wakas ay sagutin niya ang tawag nito sa cellphone niya. Kanina pa tumatawag ang kaibigan niya, ngunit nasa banyo siya kaya hindi niya agad ito nasagot. Ang aga mo namang mambulahaw. Humarap siya sa salamin at nagsuklay ng buhok. Wala pang alas 7 ng umaga. Marami akong aasikasuhin ngayon kaya maaga talaga ako. Baka rin makalimutan ko kaya tinawagan na kita agad. Someone called me to ask if you can style her and her man. Nagustuhan daw niyang ginawa mong ayos sa isang bridal magazine. Wedding? Bahagya siyang napangiwi na mapansing may papatubong pimple sa pisngi niya. Inabot niya ang concealer. Sino? Kailan? Yup, wedding. The client is Sofia Argalia, the adopted princess of the Amarillos. She's marrying her prince a month from now. May stylist talaga siya. Kaya lang, gustong-gusto niya ang ginawa mo sa bridal magazine. Marami na rin daw siyang narinig na magandang bagay tungkol sa'yo. Tatapatan daw niya ang talent fee na natatanggap mo kay Von. Amarillo? Saan nga ba niya narinig ang apelyidong yon? Yes, Amarillo. The second wealthiest family in the country. Siyempre, nangungunang pamilya ni na Cheryl sa listahan ng pamilya ng pinakamayayaman. Originally, she contacted Cheryl. Pero dahil abala ang kaibigan natin sa pagiging ina at asawa, sa akin niya sinabi ang sadya niya sa'yo. Ang sabi ko, kapag nasa Maynila ka na uli ay tatawagan ko siya. Tatanggapin mo ba? I have to meet the bride first. Nais niyang kilatisin muna ang ugali ng mga kliyente niya bago siya pumayag makatrabaho ang mga ito. Mahirap kapag hindi niya nakasundong isang kliyente. Masyadong masela ng mga bride-to-be sa magiging ayos sa mga ito sa bridal pictures at sa wedding day mismo. At hindi naman niya masisisi ang mga ito. Minsan lamang ikinakasal ang isang babae, kaya kailangang maging lubos na masaya at maganda ito sa araw ng kasal. Nais niyang malaman kung magiging kaibigan niya ang isang bride bago niya tanggapin ang trabaho. Magiging maganda ang kalalabasan ng trabaho niya kapag ganoon dahil lubos niyang maiintindihan ang nais ng bride. Kailan ka ba uuwi? Hindi ko pa alam sa ngayon. May inaayos pa ako Kapag naayos ko na siguro, babalik na ako sa Maynila. Baka naman may lalaking pumipigil sa'yo riyan. She rolled her eyes. We're just friends. Hala, mayroon nga. Bulalas nito. Natutup niya ang kanyang bibig nang mapagtanto niya ang nasabi niya sa kaibigan. Showbiz sa showbiz ang dating mo, Don, ha? Patuloy na panunukso nito. Sino yan? Hindi pwedeng hindi mo dalhin yan dito. Ha? Ano? Hindi kita maintindihan, Charina. Putol-putol ka Choppy ka, choppy. Bahagya niyang inilayo ang cellphone. I'll call you later. Aniya bago niya tinapos ang tawag. Kung magtatagal pa iyon ay baka hindi na siya tigilan nito sa panunukso. Napapangiting ipinagpatuloy niya ang pag-aayos niya. Excited siya dahil magtutungo siya kay Prince ngayon. Sisiguruhin niyang magiging maganda siya sa paningin nito. Kahit tungkol sa pagkakasangla sa bahay at lupa ang pag-uusapan nila. Hindi niya maiwasang magpaganda ng husto. Ang aga mo namang manligaw, naligaw. Natatuwang hinampas ni Don sa dibdib si Prince sa bati nito sa kanya. Ito ang nagbukas sa kanya ng pinto ng mga bahay nito. Pinatuloy siya nito sa loob. Hindi niya maalis ang kanyang mga mata rito. He looked so sexy and fresh in the morning. Tila bagong paligo ito. Simpleng puting t-shirt at cargo shorts ang suot. Parang ang sarap almusalin nito sa umaga. Gusto mong mag-almusal? Alok nito. Marahasan na patingin siya rito. Ha? Nasabi ba niya ng malakas ang iniisip niya kanina? Ngumiti ito ng masuyo sa kanya. Napatulala siya rito na lalong nagpalapad ng ngiti nito. Aware siyang para na siyang tanga roon, ngunit hindi talaga niya maiiwas ang kanyang mga mata rito. Ito na marahil ang pinakagwapong lalaki sa balat ng lupa. Natulala ka na riyan, untag nito. Ang gwapo ko talaga, pinakagwapong lalaki sa balat ng lupa. Ano? Doon siya natauhan. Gutom lang ako, ang yabang nito. Natawa ito at inakbayan siya. Nasamyo niya ang mabangong amoy nito.
Inakay siya nito patungo sa kusina. Nakaluto na ito ngunit hindi pa nakahain sa hapag. Tinulungan na niya ito sa paghahain. Si Mang Ben? Tanong niya habang umuupo sa harap ng hapag. Nilagyan nito ng sinangag ang plato nito. It made her smile. Maaga siyang nagpunta sa bukid. Maya-maya nga'y pupuntahan ko na siya roon eh. Ang tigas kasi ng ulo ng matandang yon. Kagabi lang ay dumadaing na tumataas daw ang presyon niya. Hindi ko malaman kung bakit kailangan niyang mababad sa initan, samantalang may mga magpapagkatiwala ang tauhan na naman siya. Ganoon talaga siguro, lalo na at mahal niya ang pagsasaka. Nagkibit balikat ito. Ganoon nga siguro. Sana lang ay maisip niyang hindi na siya bumabata. Bakit nga palang aga mo? Ayaw mo bang narito ako? Iniumang nito sa bibig niya ang kutsara na puno ng kanin at ulam. Nahihiyaman, ibinuka na lang niya ang bibig at sinubo ang pagkain. Gustong gusto ko nga na narito ka ng maaga. Natanong ko lang naman, masama ba? Mamaya sana kita pupuntahan pagkagaling ko sa bukid eh. Nilumunok muna niya ang ngununguyan niya bago siya tumugon. May sadya kasi talaga ako sa'yo. Nakausap ko na kagabi si Tita Monet. Nasabi na niya sa akin ang totoong kalagayan ng kabuhayan nila ni Tito Dino. Sa'yo pala nakasangla ang bahay at lupa, pati ang malaking bahagi ng taniman ay sa'yo rin pala nakasangla. Gusto ko sanang tubusin sa'yo ang bahay at lupa. Gusto ko rin sanang unti-unti ng pagtupo sa taniman. Natigil siya sa pagsasalita nang mapansin na tila lumamig ang mga mata nito. Pirmi na ang mga mata nito sa pinggan nito. Kumain ka muna, mamaya na lang natin pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan. Anito sa malamig na tinig. Okay, aniya bago siya tumalima. Habang kumakain sila ay tahimik lamang ito. Hindi siya gaanong naging komportable sa katahimipang bumalot sa pag-ita nila. Tila may nagbago kay Prince na hindi niya mawari. Namamangha siyang malaman na napakarami na nitong salapi. Hindi na nga ito ang dating Prince na kilala niya. Hindi na ito basta-basta. Hindi biro ang perang naibigay nito sa Tito Dino niya. Sana ay magkasundo sila sa bayaran at interes habang hindi pa niya nakukumpleto ang bayad. Kailangan niyang magtrabaho ng maiki para mabilis niyang mabawi ang mga lupaing nakasangla. Sana'y maisip ni Von Matthew na magbalik na sa trabaho. Marahil ay tatanggapin muna niya ang lahat ng mga job offers sa kanya habang abala pa ang boss niya sa private life nito. Malaki ang personal savings niya. Ngunit namumulubi siya kung bibiglain niya ang pagtubos sa mga nakasanglang ari-arian. Mabuti sana kung hindi siya naging magastos nitong mga nakaraang buwan. Ilang expensive shoes at bags din ang nabili niya. Sana ay maging maayos ang transaksyon nila ni Prince. Sabi ni Tita Monet, sunod-sunod daw ang naging atake ng peste kaya hindi naging magandang ani nila noong nakaraang taon. Doon nagsimula ang pagbagsak ng kabuhayan nila. Maganda rin ba ngayon ang ani? Tanong ni Don kay Prince habang nagpapahinga sila sa lilim ng isang punong akasya sa bukid na matatagpuan sa lupain na dating pag-aari ng Tito Dino niya at ng isang lakay Prince. Nagtungo sila roon pagkatapos nilang mag-almusal. Masaganang ani ni tatay mula nang mailipat sa pangalan niya ang mga lupa. Tugon ni Prince. Ang sabi sa akin ni tatay noon, kung magiging madamot ka sa kapwa mo, magiging madamot din sa iyo ang lupa. Minsan nakakainis ang ugali niya nung ganoon. Alam mo ba? Naiinis ako, lalo na tuwing nakikita kong sinasamantala na siya ng iba. Masyado siyang mabait eh. Masyadong mapagbigay. Hindi naman siya umiimik tuwing sinasamantala na siya. Masagana nga laging ani niya. Pero lagi naman siyang nilalamangan ng Tito Dino mo. Hindi niya ibinibigay ang nararapat na parte ni tatay noon. Madalas kong itanong noon kung bakit kailangan niyang gulangan ng isang dukha. Kanya ang lupa. Malaki ang parte niya. Ang kita niya, hindi ba niya maaring ipaubaya sa amin ang kakarampot na ani na pinaghihirapan naman ng tatay ko? I hated your uncle. I still don't like him. Wala siyang masabi rito dahil totoo ang bagay na iyon. Tuso talagang tiyuhin niya pagdating sa hatian ng ani. Marami na itong nakaaway na magsasaka dahil sa ganong ugali nito. Ang naalala niya, si Mang Ben lamang ang hindi sumugo dito sa bahay dati. Nang malaman kong hindi na siya ganoong umaani sa lupa, naisip kong karma niya iyon dahil sa kadamutan niya sa kapwa niya. Nagdamot na rin ng biyaya sa kanyang lupa. Serves him right, I even thought. I have to admit, I acquired some of the land to spite your uncle. Sinadya kong magpahiram ng malaking halaga para makuha ko ang mga lupa niya. Hindi ko makakalimutan ang ginawa niya sa'yo.
lalong hindi ko makakalimutan ang mga hirap na tiniis ng tatay ko sa kanya. I'm good at holding grudges. Bakit gusto mo siyang tulungan? Bakit ikaw ang tutubo sa mga ari-arian niyang tinunaw niya para lamang makapagsugal? I don't understand. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng hirap na pinagdaanan mo? Na hindi mo sana pinagdaanan kung sinuportahan ka lang niya? Kung hindi siya naging maramot sa'yo? I wouldn't be who I am now without all those hardship, Prince. I'm not doing this for Tito Dino. I'm doing this for Tita Monet. I want to help her. Hindi ko rin naman siya matitiis. Hindi ko maatim na pabayaan siya. She's my mother's sister. Pero hindi ka niya ipinaglaban sa asawa niya. Kung anong sinabi ng asawa niya, iyon ang sinusunod niya. Wala nang mas mahalaga pa sa kanya kundi ang tito mo, kung anong ikalalagayan niya. Napailing siya. You're really good at holding grudges, sabi niya. Hinaplos niya ng marahan ang braso nito upang kumalma ito. I owe it to her. Ipinaglaban niya ako. Ayaw ni Tito Dino na kupkupin ako pero nagpumilit siya. Iniipon niya at hindi ginagalaw ang allowance niya para may maibigay siya sa akin. Hindi siya makabili ng magagandang damit dahil sa akin napupunta ang pera niya. Gumagawa siya ng paraan para makibisita sa akin sa Maynila. Sinisikap niyang tawagan ako upang kumustahin noong nasa Amerika ako. I love my aunt. She's like my second mother. I'm gonna do this for her. Hindi ko naiisipin ang mga hindi niya nagawa para sa akin. Ang iisipin ko na lang ay iyong mga nagawa niya, yung mga nakayanan niya. I thought I was good at holding grudges too. Hindi ko pa rin pala siya matiis. Habang makatahimikan ang namagitan sa kanila, kapag kuwan ay bumuntong hininga ito. Okay, you win. Ipapaayos ko mga papeles sa abogado. Pero sana ay sa Maynila ang negosasyon nating dalawa. Kailangan ko nang bumalik sa lungsod sa Makalawa. Marami nang nabinbin na trabaho. Magtatagal ka pa ba rito? Pabalik na rin ako. I have some job offers. Kailangan ko magsipag para mabilis kong mabawi sa iyo ang taniman. Ipagdasal natin na sana itumigil na sa paglustay ng pera sa sugal ang tiyo mo. Magpasalamat siya ng husto na nasa itaas dahil nagkaroon siya ng pamangkin na katulad mo. If I were you, I would just let him rot in hell. Kapag nasa Maynila na tayo, makikita pa rin ba tayo? Nahihiyang tanong niya. Ngumiti ito ng matamis sa kanya. Of course! Kung gusto mo, sabay na tayo sa pagluwas para malaman ko kung saan ka nakatira sa lungsod. Nang sa gayon ay mabisita kita ng madalas. Sana hindi ka pa magbalik agad sa Amerika. Hindi siya sumagot. Bagkus ay ngumiti lamang siya. Masayang masaya siya dahil makikita pa rin sila kahit nasa lungsod na sila. She would definitely make time for him. Lihim din niyang hinihiling na sana'y hindi pa niya kailangang magbalik sa Amerika. Nais pa niya itong makasama. Tila hindi pa siya handang mawalay rito ng matagal. Ito ba ang dating kamalig na pinagtatambayan natin? Tanong ni Don kay Prince habang papasok sila sa isang kubo na yari sa kawayan. Pamilyar sa kanya ang lokasyon ng lugar, ngunit hindi siya sigurado kung iyon ang dating kamalig na madalas na iyakan niya noon. Sinusulit na nila ang pamamasyal dahil bukas ay pauwi na sila sa Maynila. Kahit alam niyang magkikita pa sila roon, alam din niyang magiging abala na ito sa trabaho nito. Magiging madalang na ang pagkikita nila. Tuwing gabi o weekends na lang marahil sila magkikita. Oo, tugon ni Prince. Nagpagawa ako ng kubo nang tuluyang bumigay ang kamalig dahil sa mga anay. Naaasikaso pa rin pala ang kubo kahit matagal na rin akong hindi nakakapagbakasyon dito. Dito ang pahingahan ko noong madalas pa akong umuwi dito. Inilibot niya ang tingin sa loob ng kubo. Wala halos gamit doon. Dalawa lamang ang upuan na yari sa kawayan. Walang kahit ano sa mesa. Umupo sa sahig na kawayan si Prince at sumandal sa pader. Napangiti siya nang maalala na noon ay nakaupo lamang sila sa dayami habang nakasandal sa pader ng kamalig. Tinabihan niya ito. Naalala kong ikaw lagi ang nakakasaksi ng pag-iyak ko. Ikaw lang ang madalas na makakita ng pangit kong itsura. Iniunat niya ang kanyang binti at inihilig ang kanyang ulo sa balikat nito. I miss this old place. Noong nasa Maynila ako, sa banyo ako umiiyak tuwing tulog ng mga bakla. Noong nasa Amerika naman ako, pinipilit ko ang sarili kong wag nang umiyak, gaano kasi matanda na ako. Big girls don't cry. I usually ease the pain and sadness by shopping. Nakakatuwa kasi nakakapasok na ako sa mga exclusive boutique at kaya ko na bumili ng mga signature item.
Hindi kagaya dati na hanggang tingin lang ako. Hindi na ako ukay-ukay, girl. Ipinatong nito ang braso nito sa balikat niya. She almost sighed dreamily when he kissed her head gently. I'm no longer the four-eyed skinny boy. Hindi problema ang pera sa akin. Nabibili ko na ang lahat ng gusto ni tatay. Nabigyan ko na siya ng magandang bahay at sariling sakahan. Hindi na siya gugulangan sa ani dahil kanya na yon. Wala nang manlalait sa aming mag-ama. Napakalaki ng ipinagbago ng buhay nating dalawa. Who would have thought na it could happen? I did. I believed in you. Alam kong noon pa man na pagdating ng araw, magiging matagumpay ka. I believed in you just as you believed in me. Muli nitong hinagka ng ulo niya. Thank you. Nawiwili ka na yata sa paghalik-halik? Tudyo niya. Sinikap niyang maging casual kahit na nagwawala na ang puso niya sa loob ng ribcage niya. Alam mo bang ikaw ang first kiss ko? Bigla siyang napatingala rito. Hindi niya akalaing nakayuko pala ito sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya nang maglapat ang kanilang mga labi. Kaagad na lumayo siya rito. Sorry, hindi ko sinasadya, sabi ni Tia. Natawa ito ng malakas. Tila aliw na ilong ito habang nakatingin sa kanya. Tila nagsasayaw ang mga mata nitong iba ang kinang. Nakagat niya ang ibabang labi niya. Kahit hindi niya nakikita ang kanyang sarili ngayon, alam niyang mapulang-mapula ang kanyang muka. Pahiyang-pahiya siya. Tumigil ka nga sa kakatawa. Saway niya dito nang hindi pa ito tumitigil sa pagtawa. Walang nakakatawa. Mali ko bang nakayuko ka pala sa akin? Hindi ko naman sinasadyang maglapat ang mga labi natin. Hindi ka gustong hagtan. Oy, aksidente yon. Parang yung noon din. Lalo yatang nag-init ang kanyang mga pisngi nang maalalang isang aksidenteng halik na nangyari sa kanila matagal na panahon na ang nakararaan. Sinikap nitong tumigil sa pagtawa. Why are you making a big deal out of a simple meeting of the lips? It's an accidental kiss. Para namang ito ang first kiss mo kung mag-blush ka. Ang sabi mo nga, parang noon lang. Hinuwakan nito ang kamay niya at hinila siya pabalik sa tabi nito. Ayaw sana niya ngunit wala siyang panama sa lakas ito. Madali siya nitong nahila pabalik sa tabi nito. Muli siyang inakbayan. Ilang na ilang siya ngunit hindi rin naman niya nais na kumawala rito. Nais niyang manatili sa tabi. As I was saying, you were my first kiss. Anito sa napaka-casual na tinig. Tila hindi man lang ito naapektuhan kahit kaunti. And you were my first dance too. Naalala mo pa? Halos wala sa loob na napatango siya. Nagulat si Don nang makitang may ilaw na nanggagaling sa isang lampara sa loob ng kamalig. Ang buong akala niya ay siya lamang ang tao roon. Nakahinga siya ng maluwag nang maliwanan nang dala niyang flashlight ang mukha ni Prince. Nakaupo ito sa sahig at nakasandal sa pader. Hoy, anong ginagawa mo rito? Tanong niya habang tinatabihan niya ito. Naramdaman kaagad niya na iba ang mood nito. Tumingin ito sa kanya. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat ay nasa prom ka? Binistahan niya ito ng suot niyang bestida. Nabili niya iyon sa isang ukay-ukay ng nagdaang buwan. Iniklian niya iyon at nilagyan ng maraming beads at sequins. Ilang gabi rin niyang pinagpuyatan ang paglalagay ng mga iyon sa damit. Walang mag-aakala na galing iyon sa ukay-ukay dahil sa ganda ng kilanabasan niyon. Prom night nila. Nasa entrada na siya ng eskwelahan nang biglang magbagong isip niya. Nakita kasi niyang inalalayan ni Kobe si Colleen palabas ng isang sasakyan. Kung todo ay si Colleen ng gabing iyon. Nawala na ang lahat ng bakas ng pagiging nerd nito. Hindi na siya tumuloy. Hindi dahil nagsiselo siya, kundi dahil ayaw lamang niyang maging tampulan ng usap-usapan. Hindi rin naman siya mag-e-enjoy kapag ganoon. Maiilang siya at hindi makakakilos ng maayos dahil pakiramdam niya ay nakatingin ang lahat ng mga mata sa kanya. Tila hinihintay ng mga ito nang mag-breakdown siya. Upang magpalipas ng oras, naisip niyang doon muna siya sa kamalig. Uuwi na lang siya sa kanilang bahay kapag sa tingin niya ay tulog na ang tita munat niya. Baka kasi tanungin siya nito ng tanungin kapag umuwi siya ng maaga. Nagbagong isip ko na pumunta, sabi niya kay Prince. Parang nakakatamad mag-party. Ikaw, bakit hindi ka nagpunta sa prom? Inismiran siya nito. Kailangan mo pa talagang itanong? Hindi pa ba obvious? Masungit na tugon nito. Saan ako kukuha ng pangrenta ng Amerikana? Sinong babaeng papayag na maging date ko? Ngayon ay nasisiguro na niyang masama ang mood ng kaibigan niya. Bihira itong magsungit sa kanya. Madalas lang itong mangulit. Bihira din itong magkaroon ng bad mood.
Bakit ang sungit mo yata ngayon? May problema ba? Wala. Masungit na balik nito. Umalis ka na nga. Bumalik ka sa prom. Magpakasaya ka ron. Magsayaw ka at ngumiti sa lahat. Sigurado ako, tatanghalin kang promkin. Ikaw, iwan mo na nga ako rito. Dapat hindi ka na nagpunta rito. Paano kung nakasalubong ka ng lasing sa daan patungo rito? Paano kung napahama ka? Minsan talaga hindi ka nag-iisip. Ang yabang naman ito. Wala naman akong nakasalubong na lasing sa daan. Hindi ako napahamak at hindi ako aalis dito. Gusto ko rito malayo sa lahat. Tahimik. Nakakaramdam ako ng comfort tuwing narito ako. Hindi mo ba makuha? Gusto kong mapag-isa. Kung naiinis ka dahil wala kang makuhang date sa prom, bakit hindi mo ako niyaya? Alam mo namang wala akong date. Pwede ba doon? Naiiritang sabi nito. Hindi naman yun ang kinaiinisan ko. Hindi ako ganun kababaw. Hindi gaanong importante ang prom sa akin. Sayang lang ang pangrenta ko ng Amerikana para lang maging tampulan ng tukso. Matagal ko nang tanggap ang itsura ko. Matagal ko nang tanggap kung ano ako. Lumabi siya. Anong drama yan, mahal na prinsipe? Kung magsalita ka parang ikaw ng pinakapangit na lalaki sa buong mundo Bakit? Hindi ba? Hindi Pogi ka naman Hindi kasing gandahan lang ng ibang pero may sarili kang charm at matalino pa. Bakit parang nagse-self-pity ka ngayon? Dati naman hindi mo alintan ang itsura mo. Ang sabi mo nga, tanggap mo ang sarili mo. Ano ba talagang problema? Bad trip kasi si tatay Hinayaan na naman niyang dayain siya ng tito mo sa hatyan ng ani. Inis na talaga ako riyan sa tito mo. Hindi man isinalang-alang ang kalagayan namin. Ang sabi naman ni tatay, magpasalamat na lang daw kami dahil kahit paano ay may biyaya galing sa lupa. Nakakainis talaga. Hinaplos niya ito sa braso upang kumalma ito. Hindi naman habang buhay ay ganito. Makikita mo, pagdating ng araw, mas magiging mayaman ka pa kay Tito Dino. Maipamumukha mo sa kanya na magtatagumpay ang mga taong inapi niya dati. Huwag ka nang mainis, tatanda ka agad yan. Tutal, hindi naman tayo nakadalo sa prom, isayaw mo na lang ako dito. Hindi ako marunong sumayaw. Halatang nag-aalangang sabi nito. Tumayo siya at hinigit ang kamay nito upang mapatayo rin ito. Umungol ito bilang protesta, ngunit nagpumilit siya. Dali na, isayaw mo na ako. Hindi nga ako marunong, nawala ng inis sa tinig nito. Tila napapangiti na rin ito. Ang ganda-ganda mo, tapos tingnan mo ngang ayos ko, mukha akong gusgusin sa tabi ng isang prinsesa. Binistahan niya ang suot nito, manghababang shorts at lumang t-shirt. Prince ka naman Aniya sa magaang tinig. Nais lang talaga niya itong aliwin upang mabawasan ang inis na nadarama nito. Inalagay niya sa baywang niya ang mga kamay nito. Ipinaikot niya ang mga braso niya sa leeg nito bago siya nagsimulang gumalaw. Inudyukan niya itong gumalaw rin. Tila nahihiyang isinayaw siya nito. Pati ang ngiti nito ay tila nahihiya. He looks so cute and adorable. Ilang minuto rin silang tahimik na nagsayaw. Bago niya naramdaman na tuluyang pumaikot sa baywang niya ang mga braso nito. Kinabig siya nito at niyakap. Hinayaan na lamang niya ito. Masarap naman sa pakiramdam ang yakap nito. Maraming salamat. Bulong nito sa tainga niya. Saan? Nagtatakang tanong niya. Inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat nito. Kasi nandito ka. Sus, walang anuman. Hindi ko nga alam na narito ka. At saka lagi kang nariyan tuwing kailangan ko ng kaibigan. You're always around to make me feel good. Maraming salamat din. Sa sobrang grateful niya, hinalikan niya ito sa pisngi. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang niyang naisip iyon. Nais lamang niyang ipabati dito kung gaano siya nagpapasalamat dahil nagkaroon siya ng kaibigan na katulad nito. Malapit na ang mga labi niya sa pisngi nito nang bigla na lang gumalaw ang ulo nito. Sa halik na sa pisngi dumakong halik niya ay sa mga labi nito dumapo ang mga iyon. Sabay na nanlaki ang kanilang mga mata na nakatingin sa isa't isa habang magkalapat ang kanilang labi. Nang mahimasmasan siya ay kaagad na lumayo siya dito. Hindi ko sinasadya. Sa pisngi mo dapat ako hahalik. Gusto lang kitang pasalamatan sa lahat ng naitulong mo sa akin. Gusto ko lang gumaan ang pakiramdam mo kasi lagi mong napapagaan ang pakiramdam ko. Hindi ko talaga sinasadya, Prince. Ikaw naman kasi, ang gulo ng ulo mo. Alam niyang tila siya tanga sa mga sinasabi niya, ngunit hindi talaga niya alam ang tamang dapat sabihin dito. Nag-init din ang buong mukha niya. Bahagya siyang nagpasalamat na hindi gaanong maliwanag doon, kundi ay makikita nito ang pamumula niya.
Unang halik niya iyon. Hindi niya akalaing ganoon ang magiging unang halik niya. Aksidente at hindi romantiko. Hindi rin niya akalaing si Prince ang kanyang magiging unang halik. Ilang beses nagtangka si Kobe na hagkan siya sa mga labi, ngunit palagi siyang umiiwas. Ang gusto niya ay maging napaka-espesyal ng kanilang unang halik. Nagkahiwalay na sila't lahat, hindi pa rin ito nakakahalik sa kanya. Hindi rin siya makadama ng pagsisisi na si Prince ang kanyang unang halik. Tila espesyal pa rin iyon sa kanya kahit aksidente lang ang halik. Si Prince ay natulala at tila tuod na nakatayo roon. Hindi niya mabasa kung anong iniisip at nararamdaman nito. Napatingin siya kay Prince nang magbalik sa kasalukuyan ng isip niya. She thought the kiss they shared was sweet. Kahit aksidente ay matamis pa rin iyon sa alaala. Nginitian siya nito ng masuyo. She felt a strong urge to kiss him. A real kiss this time. Aksidenteng halik sa kamalig at ngayon naman ay banayad at masuyong halik sa labi na naulit muli sa kamalig. Anong senyales ba yan? Siya na ba ang pangarap niyang prinsipe? Bakit pakipot pa si Prince? Pasabik ba o paasa lang? Ngayong may init na nakadarama na ang dalaga, anong kahit na ng tagpong iyon? Saan hahantong ang halik na yon? Komplikado ba o magtatapat na ang binata? Huwag kayong mawawala. Abangan!